Magandang araw! Sa mga bago po sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. That's much appreciated. Thank you so much! And guys, balitan natin ang kwento sa Lynette Matias. Durog na durog ang puso ng magkapatid, lalong-lalo na at sinulubong na naman sila ng press. Mga press kung saan inutusan ni Lorena at ni Patricia. Sinabi nito na bakit umano pinagbibintangan ng kanilang iniidolong si Patricia. Wala naman daw yung kasalanan, maging itong si Lorena na akala nila ay santo sa kanilang paningin. Dalit na sinagot naman itong si Era na sana kung ano man ang kanilang mga desisyon ay respetuhin nila at kung talagang walang kasalanan ng mga ito ay malalaman din kalaunan dahil lilitaw din ang totoo. Ngunit instead na kumalma ang mga ito ay lalo pa itong nagsisigawan dahil nasa palengke na nga sila. Kaya naman galit na galit si Era dahil they are on grieving. Nagluluksa pa sila, ngunit bakit ganun ang kanilang pakiramdam na parang sila pa ang may kasalanan ng pagkamatay ng kanilang mati. Hindi na makontrol ang ingay ng mga presda sapagkat nagsisigawan ng mga ito. Tela ba kamping-kampi sa kanilang mga manok. Maya-maya ay magugulantang sila sapagkat isang boses na paparating ang kanilang mapapansin kung saan tumawag ng pansin at atensyon. Ito na nga ay inaantay nila Era at Lynette na maging legal defender ng kanilang ina at maging kakampi nila. Walang iba kundi ito ang si Attorney Renan Alon. Dito sinabi niya na kung hindi sila tumigil ay may kalalagyan sila. Pwede silang makasuhan sa kanilang mga ginagawa kung saan nag-iiskandalo na nga sila. Dahil nga sa banta nito ang si Attorney Renan Alon ay natakot din ang mga ito at sabay-sabay ding nagsialisan na parang mga langaw na binubugaw ng isang magaling na abogado. Siya si Renan Alon kung saan tinatawag nga nila ang tungkod ng hustisya. Marami na siyang nahawakang high profile. Marami na rin siyang naging victory. Kung kaya't isa siya sa pinakamabigat at pinakamagaling na abogado at natitiyak nitong si Era at Lynette na mabibigyan ng hustisya at mahuhuli ang kriminal kung saan man ito nagtatago at nangangako si Attorney Renan na kapag nahuli ito ay papatawan ito ng pinakamabigat na kaso. Naman panatag ang magkapatid sa kanilang magiging laban. Samantala sa simbahan bago nga ang libing nitong si Meredith, nag-iiyakan at naglalabas ng mga hinaing ang kanyang mga anak. Unang-una itong si Lynette. Sinabi niya ay ang dami na kanyang nasayang na oras. Noong mga time na nalaman na niya na si ina niya itong si Meredith ay nasayang ang mga panahon kung saan hindi niya agad tinanggap dahil nakaramdam pa siya ng galit nung mga time na pinarusahan at parang ibang trato nitong si Mer sa kanya. Sana ay hindi siya nagalit at pinatawad niya agad ang kanyang ina ay malamang sa alamang ay matagal na yang nakasama at naiparamdam ang kanyang pagmamahal dito. Malungkot na malungkot itong si Lynette. Ganon din itong si Era. Nakaramdam siya ng panghihinayang at hinanakit din dahil pakiramdam niya ay hindi siya naging good daughter. Paano pa niya maipapakita ang kabutihan niya bilang anak? Ngunit pinangako naman niya na ngayon na wala na ang kanyang ina ay tutuparin niya ang hiling ng kanyang ina kung saan ay makipag-ayos siya dito kay Lynette. Alam niyang yun ang ikakasaya ng kanyang mati at natitiyak niya na maging masaya ito kahit wala na siya dahil alam niya na nakasubaybay pa rin ito sa kanilang dalawa. At nangangako ang mga ito na magtutulungan upang si Attorney Mer ay mabigyan ng magandang hustisya. Samantalang ang mag-asawang Lorena at Attorney Constantino ay kumikilos na nga. Ang gusto nilang gawin ay unahan na nga ang mga pulis na hanapin itong si Evelyn sapagkat alam nila na si Evelyn ang may malaking papel sa naturang kaso sapagkat siya ang saksi. Kumikilos naman itong si Attorney Renan. Hindi rin ito nagsasayang ng oras. Agad-agad ay gumawa na siya ng mga posibleng ebidensya na makakalap niya at pinag-aralan niyang mabuti ang naturang kaso. Maya-maya pa nga ay magambala siya sa kanyang pag-aaral dahil biglang may tumawag. Galit siya at sinagot niya ito na sisiguraduhin umano na ang tinawag sa kanya ay napaka-importante na siyang hindi masasayang ang kanyang oras. At hindi nga siya nagkamali sapagkat isang magandang balita dahil natagpuan na nga itong si Evelyn. Isang pinakamagandang balita nga itong narinig niya dahil makakatulong ito sa kaso na kanyang hahawakan.